Shalom po sa inyong lahat. Minsan pa po tayo narito sa ating programang Word Made Flesh. Sa paghahanda po natin para sa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon sa Eklesiya. Tiyak pong marami tayong matututunan sa ating programang ito. Kung kaya po, handaan nyo na ang inyong mga panulat at susulatan. Binabati ko po ang bawat isa sa inyong nanonood at nakikinig dito sa ating programang Word Made Flesh. Mga magulang, mga anak, mga kasambahay, lalo na po yung may mga karamdaman, yung mga may pinoproblema sa inyo. Yung pong mga pare, mga reliyosa, mga katikista, mga diakono. Hindi lang gusto dito sa Pilipinas, kundi sa ibang ibayo din. Alam ko, naghahanda sila ng kanilang magagamit para sa kanilang pangangaral, mga homilies and whatnot. Sana po ikapulutan ninyo na magagamit ninyo ang ating programa. Hinahangad ko po sa inyo ang pagpapala ng Panginoon. Shalom po sa inyong lahat. Word Made Flesh is glad to invite you to attend the Bible study lessons with Father June Lingad, SDB. Every Tuesday at St. John Bosco Parish Church, Makati City, from 7:30 until 9:30 in the evening. Every Wednesday at Santo Niño Chapel, Greenbelt, Makati City, from 7:30 until 9:30 in the evening. Every second and fourth Thursday of the month at BMI School, Ayala, Alabang, from 7:30 to 9:30 p.m. And at the Arzobispado de Manila, every third Friday of the month, from 4 o'clock to 6 o'clock p.m. Ang Word Made Flesh ay masayang nakikibahagi at malugod na sumusuporta sa pondo ng Pinoy. Ang Panginoong Yahweh ang nagturo sa akin ng aking sasabihin para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan ako ng Panginoong Yahweh ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik o tumalikod sa Kanya. Hindi ako gumanti ng bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo ng insultuhin nila ako. Pinabayaan ko silang bunuti ng aking balbas at luraan ang aking muka. Hindi ko pinansin ang mga pag-insultong ginawa nila sa akin, sapagkat ang Panginoong Yahweh ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, sapagkat aking nalalaman na ako'y hindi mapapahiya. Ang Diyos ay malapit, at Siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga hasbang ako'y usigin. Magharap kami sa hukuman at ilahad ang Kanyang paratang. Ang Panginoong Yahweh mismo ang magtatanggol sa akin. Sino ang makapagpapatunay na ako ay may sala? Mawawalang lahat ang nagbibintang sa akin tulad ng damit na nginatngat ng insekto. Ating pong unang pagbasa ay hango kay Isaias chapter 50 verses 4 to 9. Ito po ay isang katangi-tanging parte sa sulatin ni Isaias, Propeta Isaias, kasi ho ito'y isa sa 4 na mga servant songs, servant of Yahweh songs. Ito pong si Isaias ay kumatha nitong mga awit na ito. Yung pong una nasa chapter 43, tapos nandito sa verse chapter 49, tapos po chapter 50 at 50-53. Ito po ang ikatlong awit po dito sa servant songs. At ang ganda-ganda po ng sinasabi niya, "The Lord God has given me a well-trained tongue." Sabi niya ganyan. Binigyan ako ng Panginoong Diyos ng isang sanay na dila upang that I may know how to speak to the weary a word that will rouse them. Upang malaman ko paano makapagsasalita sa mga sirang-sira ang kalooban ng isang pahayag na talagang magpapalakas ng kanilang damdamin. Kaya naman, morning after morning, He opens my ears that I may hear. Napaka-importante nung ginagawa ni Yahweh dito sa propetang ito. Doon sa tagapagsalitang ito, yung servant of Yahweh. Binubuksan ho daw yung kanyang tenga tuwing umaga upang makarinig siya
hindi ako, sabi niya, hindi ako nag-rebelde, hindi ako tumalikod. Kundi, pagkus, binigay ko ang aking likuran upang hatawin at ang aking pisngi para doon sa mga bumubunot ng aking balbas, sabi niya ganyan. Hindi ko kinubli ang aking mukha mula sa pagsampal at paglura. Bakit? Kasi ang Diyos, ang Panginoong Diyos, ang aking tulong. Sabi ganyan. Hindi ako mapapahiya. Kaya nga tinigasan ko ang aking mukha bilang parang batong buhay na siguradong hindi ako mapapahiya. Siya ay napakalapit sa akin na talagang nagtatanghal sa akin sa kanyang kanan. Kung ibig ni namang makipagtunggali sa akin, lumabas siya. At mag-usap kami, magtalakayan kami. Sabi niya ganyan. Ang aking Panginoong Diyos at aking tulong sa akin. Sabi niya ganyan, siya ang magpapatunay na yung kalabang ko mali. At talaga namang lahat sila ng mga kalabang ko ay parang mga tela na talagang masisira at kakainin ng mga tanga. Friends, sisters, ito ho yung sinasabi nitong servant of Yahweh na ito. Sino nga ba yung servant of Yahweh na iyon, yung lingkod ni Yahweh? Isa ho siyang personahe na kuminsan individual, mag-isa, pero kuminsan naman ho parang komunidad. In fact, at one point, Israel will be called the servant, Kung kaya, Israel ho, kalipunan niyon. Anyway, whatever it is, ang eklesiya ho, laging nakikita dito sa larawang ito ng servant of Yahweh, ang ating Panginoong Jesus. Nagsasalarawan itong servant na ito ng Panginoong Jesus na siyang Mesyas. Kung kaya nga ho, tignan nyo, gagamitin ho itong pagbasang ito, for example, sa Palm Sunday. Ito hong pagbasang ito. Uulitin ho itong pagbasang ito sa Miyerkules, sa loob ng banal na Sanlinggo, yung pong Holy Week, Tapos yung first song on Monday in Holy Week, yung Tuesday, yung second song, ulitin nga itong third, at sa Biyernes Santo ho, yung fourth servant song. Nagsasalarawan ho itong mga tula na ito, itong mga awit na ito tungkol dito sa lingkod ni Yahweh, kung paanong itong lingkod na ito magdurusa. Talaga namang parurusahan. Talaga namang magkakalulay-lulay yung kanyang balat kasi hagupitin siya at talagang masusugatan upang mapanumbalik niya ang bayan ng Diyos sa kanilang Panginoon. Yun ho ang gagawin ni Jesus, hindi ho ba? Talagang sasapitin niya lahat nung iniuhula dito sa servant songs na ito, quite literally, At si San Pedro ho, pagdating ng panahon, sisitasin niya ho yung isa sa mga songs na ito kung saan sinasabi niya, by his bruises we are healed. Yung sa pamamagitan ng kanyang mga galos at sa kanyang mga sugat na tayo naghihilom. Napakahalaga po nung sinasabing iyon. Brothers and sisters, ito pong at tulad na sabi ko sa inyo, ito pong sinasalarawan ditong lingkod ni Yahweh ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Ito ho yung pagbabasa ng eklesiya ng salita ng Diyos ng lumang tipan kung saan nakikita niya ang Panginoong Jesus na sinasalarawan. Nagpapasalamat ho tayo. Talaga namang ang ating Panginoong Jesus ay siyang pinakagitna ho, pinakasentro ho ng banal na kasulatan. Yung lumang tipan ay tumutukoy sa kanya, inihuhula yung kanyang pagdating. Yung bagong tipan ho ay talagang nagsasalaysay kung anong ginawa niya nang siya'y dumating. Nagpapasalamat ho tayo na tayo mga Katoliko, tayo mga Kristiyano, nanampalataya tayo dito sa Panginoong Jesus na ito na siyang lingkod ni Yahweh. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maililigtas pa siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain.
Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang naidudulot sa kanya iyon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kasamang gawa, at ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Ito pong ating ikalawang pagbasa ay hango sa sulat uli ni Santiago na inumpisa ho natin basahin nung isang linggo, hindi ba? Tayo po ngayon nasa chapter 2, verse 14 to 18. Ang gandang-ganda ho na sinasabi dito. Ang sabi niya, ano mapapala mga kapatid kung ang isa'y magsasabing may pananampalataya siya na wala naman siyang gawa? Mga gawa. Yung pananampalatayang yun ay makapagliligtas sa kanya? Francis, tingnan nyo, ang tinatalakay dito ni Santiago ay napakahalaga. Yun hong pananampalataya na may bunga. Madalas ho na ang Santiago ho tsaka San Pablo pinag-aaway para bang ganyan. Kasi ang linaw-linaw kay San Pablo, sinasabi niya, tayo naliligtas hindi sa pamamagitan ng mga gawa, kundi sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Wow! Salvation by faith alone. Dito ho, sabi ni Santiago, makapagliligtas ba yung pananampalatayang gano'n na wala namang gawa? Ang totoo. Sabi ni San Pablo, hindi tayo, maliligtas lang tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng gawa. Dito ho, Santiago naman, sinasabi niya, yung pananampalatayang walang gawa, hindi makapagliligtas. Wow! Magkatunggaliho nga ho ba sila? Brothers and sisters, always read the text in context, Ano nga ho ba yung tinutukoy ni Santiago ditong pananampalataya na dapat may gawa? Ito ho yung pananampalataya na hindi lang ho pantuktok, kundi pananampalataya ho na talagang involved tayo. Dapat sangkot ang ating buong buhay, ang ating buong pagkatao sa pananampalatayang iyon. Francis, siguro an example will make this clear. Tingnan nyo, may mga bagay-bagay ho tayo sinasampalatayanan na wala nang epekto sa buhay natin. For example, kung nasa mathematics ho kayo, for example, in a right triangle, the square of the hypotenuse is the sum of the square of the two sides. I mean, ano ho yun pwede mong patunayan yun. You can demonstrate that. It's very true. Na yung hypotenuse na ganyan, ay yung square niya, sum of the square of this and of this. Ganun yun Pero kahit na nananampalataya ka doon, hindi mo naman talagang pwedeng pasubalian yun, totoo yun kahit na alam mo yun, nananampalataya ka doon, pwede mo kalimutan yun at hindi magbabago buhay mo. Talaga, I mean, you can go about your daily life without thinking of that. It doesn't affect your life, in other words. Kahit na totoo yun, sinasampalatayanan mo yun, alam mo totoo yun. Brothers and sisters, tingnan nyo, yung faith, pwede hong talagang pantuktok Isang tao ho, for example, may doctorate siya in theology. Ang dami-dami niyang alam tungkol sa pananampalataya. Kaya lang, wala namang epekto yun sa buhay niya kasi hindi naman niya sinasabuhay. Ayun ang mga diablo, ganun-ganon. Yung mga diablo, ganun-ganon. They believe that there is only one God. Nasa impyerno ho sila. Bakit? Kasi yung pananampalataya nilang iyon, hindi naka-apekto sa kanilang mahalin ng Diyos ang todo-todo. Brothers and sisters, yun ho yung pananampalatayang tinutukoy dito ni Santiago. Pagka meron kang pananampalataya, dapat makikita yun sa gawa. Kasi kung yung pananampalataya mo pantuktok lang at hindi naapektuhan ang buhay mo, baliwala, hindi ka mainiligtas noon. At sasang-ayon ho doon si San Pablo, natural, Kasi ang sinasabi ho ni San Pablo, hindi tayo mailigtas ng mga gawa ng batas. Brothers and sisters, the context na tinutukoy ni San Pablo ay yung mga gawang tinutukoy niya doon ay yung mga gawa ng batas, yung inuutos ng lumang tipan, ito dapat gawin, ito dapat gawin, ito dapat gawin. Brothers and sisters, hindi ho yun na magliligtas sa atin. Iisa lang ho magliligtas sa atin. Ang tamang magliligtas sa atin ay si Jesus lang ho. Si Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Siya lang ho.
Kung kaya tama tama si San Pablo na, maililigtas lang tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Right, pananampalataya kay Jesus. Hindi na mga gawa ng batas. Hindi porket, ewan ko, nagpatuli siya, maliligtas siya. That doesn't make sense, Porket sinagawa niya yung, ewan ko, nagpunta siya doon sa Jerusalem, ngayon, paano tayo pupunta sa Jerusalem? Ay, paano kang maliligtas pagka ganun, Ay, hindi ho yun ang magliligtas kung tutuusin. Ang magliligtas ang pananampalataya kay Jesus. Sa mga tuwido, yung umpisa ho ng pananampalataya ang tinutukoy ni San Pablo. Kung gusto mong maligtas, dapat manampalataya ka muna kay Jesus na tanging tagapagligtas. Yun ho yung umpisa. Pero teka muna, pagka nakapanampalataya ka na yan, dapat isasabuhay mo yung tinuro ni Jesus. Inutusan niya ho tayo. Ang sabi niya, ako'y hubad, walang damit, ako'y walang matuluyan, ako'y gutom, ako'y uhaw, ako'y may sakit, ako'y nasa bilangguan. Anong ginawa mo sa akin? Ano mang ginawa mo niyo sa pinakamaliit ng mga kapatid kong ito, ako ang ginawa niyo yun. Ano mang pinagkait sa kanila, ako pinagkaitan niyo. Tingnan niyo, may kailangan gawin para ipakita mo talaga na nanampalataya ka. Right. Yun yung tinutukoy ni Santiago. Sa mga tuwido, San Pablo at Santiago, pareho pinag-uusapan nila. Kaya lang dapat maintindihan mo mabuti. Si San Pablo, ang tinutukoy niya yung umpisa ng kaligtasan. Paano yon? Sa magitan ng pananampalataya kay Jesus. Si Santiago naman, ang tinutukoy niya, pagka nakapag-umpisa ka naman ng palataya, dapat sa buhay mo yun. Hindi ho sasalungat doon si San Pablo. Sasang-ayon siya doon. Brothers and sisters, importante ho na talagang yung ating pananampalataya, sinasabuhay natin. Sabi dito ni Santiago sa kanyang pagsusulat, verse 15, kung ang isang kapatid na lalaki o kapatid na babae, walang maisuot, walang pagkain para sa araw na iyon, at tapos, isa sa inyo na may pananampalataya, kuno, sabi, go in peace, keep warm and eat well. Wala nga maisuot, wala nga makain, tapos go in peace, keep warm and eat well. Wala nga ganun Hindi nyo naman tinulungan, hindi nyo naman binigyan ang kinakailangan nila. Total, meron naman kayong pambigay. Anong silbi noon? Sabi niya, so also, faith of itself, if it does not have works, is dead. Pag ang pananampalataya, kahit na sabihin mo may pananampalataya ka, pero hindi mo naman napapakita sa gawa, bali wala, patay yun. And so, pagka sinabi ng isa, you have faith, I have works. Hindi pwedeng ganun yun. You cannot have just faith, and then the other one just works. Hindi, you got to have faith and works together. Ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga ginagawa. Na nagpapakita talagang mahal na mahal ko si Jesus, kaya sinusunod ko yung kanyang mga utos. Yun yung tunay na pananampalataya. Kasi faith without works is dead. Brothers and sisters, napakahalaga nung tinuturo sa atin ni Santiago dito. Dapat kung talaga nanampalataya tayo kay Jesus, suriin natin mga buhay natin, makakapos tayo sa mabubuting gawa. Hindi pinagbabawal ng Diyos yung mabubuting gawa. Bagkus pa nga, iniuutos yun sa atin. Yun ang halimbawang binigay sa atin ni Jesus. Hindi lang siya nangaral. Ang dami-dami niya panahon ginugol sa pagtulong sa kanyang mga kapwa. Tayo rin hindi lang tayo nakikinig, tapos nanampalataya. Kundi yung pananampalataya natin, naiintindihan natin yan, sasabuhay natin yan. Mapapatunayan talaga yung pananampalataya natin, buhay na buhay. Kasi may mga gawa ng kabutihang kasama kalakip nito. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Magandang balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Si Jesus, kasama ang kanyang mga disipulo, ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ng Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga disipulo, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila. Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabing pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya. Kayo ang Kristo,
Tugon ni Pedro, huwag ninyong sasabihin kanino mang kung sino ako. Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga disipulo na ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y tatakwil na matatanda ng bayan ng mga punong saserdote at mga skriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humarap si Jesus sa kanyang mga disipulo at pinagwikaan si Pedro, "Lumayo ka, Satanas! Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Pinalapit ni Jesus sa mga tao, pati ang kanyang mga disipulo at sinabi, "Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita, ang siyang magkakamit niyon." Ito mga kapatid, ang magandang balita ng ating kaligtasan. Friends and sisters, napakahalaga po nitong ating ebanghelyong narinig ngayong umaga. Tingnan niyo pagka sinabi ni Father June, o nung paring nagmimisa, o yung diakono na babasa ng ebanghelyo, kasi pwedeng basahin ang ebanghelyo ng diakono at pag siya mangaral, sasabihin mo sa atin, "Sumayin niyo ang Panginoon." At tayo naman sumasagot, "At sumayin niyo rin." Tapos makikita niyo maya-maya, mangungurus siya sa noo, sa labi, sa dibdib, hindi ho ba? Pero bago ho siya ng rus, anong ginawa niya? Sana ho pansinin niyo pagka magsisimba kayo, ha? Kinukrusan niya ho muna yung pahina na babasahin niya. You know? Tapos yung krus na yun, na ginuhit niya ro sa pahina na babasahin niya, ilalapat niya sa kanyang noo, sa kanyang labi, sa kanyang dibdib. Bakit? Ano ang ibig sabihin? Ang ibig kong sabihin noon, naway ang mga salitang ito ng Panginoong Jesus ay laging maisaisip ko, mamutawi sa aking mga labi bilang panalangin at kimim ko sa aking puso. At doon pagbulay-bulayin, meditate on it in my heart. Brothers and sisters, napakahalaga ho na iyon ang gawin natin dito sa mga salitang ating narinig ngayon. Kasi napakahalaga po nito mga talatang ito. Ano nangyari? Si Jesus tsaka yung mga disipulo niya, nagpunta doon sa Cesarea ng Filipos. Nasaan yon? Nasa norte ho. Malapit na malapit ho sa Syria. Nandun na ho yun, you know? Sa paanan ho ng bundok ng napakataasong how do you say, mga bulubundukin ho doon. Hindi na bulubundukin, talagang bundok ho doon sa norting yun. Doon ho sa pagkakataong yun, magkakatanungan. Tingnan nyo, nilayo ni Jesus ang kanyang mga disipulo doon sa napakalayo sa Jerusalem. You know? At doon niya tatanungin itong mga ito, sino nga ba ako sang-ayon sa mga tao? You know? Who do people say that I am? Tanong niya sa kanila. At nung tinanong ni Jesus itong kanyang mga disipulo, ibig sabihin, natututo sa kanya. Yun ho ang gusto kong gamiting salita, disciples. No po? Disipulo. Mali ho yung alagad Kasi alagad, ibig sabihin, follower. Hindi ho follower ang pinag-uusapan dito, disipulo. Disipulo, discodicere, in Latin means to learn. Discipline, a way of learning. Disciples, learners. Importante ho na alam natin yung mga salita Hindi pag jumble-jumble na ganyan, akala mo pare-pareho ibig sabihin. Brothers and sisters, and so, mga disipulo niya, nung tinanong, sino nga ba ako sang-ayon sa mga tao? Ano sagot nila? Ang dami lang sinagot. Sabay-sabay, sunod-sunod. Si Juan Bautista raw kayo, sabi ng iba kayo si Elias, sabi ng iba kayo raw ay isang propeta. Brothers and sisters, tingnan nyo, ang taas-taas ang pagtingin nila kay Jesus. Yung mga ordinaryong mga tao, talagang tinitingala nila si Jesus bilang tagapagsalita ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng prophetess. Prophet, tagapagsalita ng Diyos. You know? The point is, naging mas personal siya. Ang sabi niya ngayon, okay, kayo naman,
sino ko para sa inyo? But who do you say I am? Siguro napansin nyo nung binasa ko yun, ano po? Hindi ko kagad binasa yung kasunod. Malamang sila talaga doon sa tagpong yun, natigilan, you know? Jesus was being very personal now. Who do you say I am? Kasi ang mahirap po nito, ano man ang sagot mo rito, sangkot ka, sabit ka sa sagot mo rito. Nung kinikwento lang nila yung chismis, yung mga narinig nila, okay na okay yun eh. Ang bilis nga nila sumagot eh. Pero ngayon, natauhan sila. Sino nga ba si Jesus para sa atin? Ewan ko lang kung ayaw lang nila masangkot doon sa sagot nila o baka hindi nila talagang alam. Alam niyo natin dito tayo kay San Marcos ho eh, no? Pero kung pupuntahan natin yung salaysay ni San Mateo dito sa tagpong ito, medyo mas kumpleto ho eh. Bakit? Kasi ang sasabihin doon, si Pedro lang ang makasasagot nito. And he will answer in the name of everybody else. Ano sagot niya? Dito sa binasa natin, you are the Messiah. Doon ho kay San Mateo, medyo mas mas kumpleto yung sagot niya. You are the Christ, the Messiah. Ibig sabihin ng Messiah ho, Christ, pinahiran ng langis, no? You are the Messiah, the Son of the living God. Son of the living God. Medyo, brothers and sisters, maintindihan nyo lang yung mga katagang yung binigkas ni Pedro doon ho sa Caesarea Philippi o sa Caesarea ng Filipos, pagka nakita nyo yung lugar, you know? Bakit? Kapag napunta ho kayo doon, makikita nyo, yung lugar na yun, nasa paanan nga ng mga bundok yun, you know? Tapos, doon ho sa parting yun ng Israel, na ang tawag ngayon ay Banyas. Ito hong si Caesarea Philippi na ito, ang tawag ho ngayon, Banyas. Dati ho, Panias. Pan. The God Pan. Yung Diyos-Diyosa ng pangalay Pan. Si Pan ho, ay yung Diyos-Diyosa ng paghahunting, yung Diyos-Diyosa ng agrikultura. You know? At ang sabi dito, doon siya pinanganak sa lugar na yun. Doon sa, may yungib ho doon, ang laki-laking yungib ho, cave. Very, very dark, very, very deep. Sabi nila, sangayon daw sa leyenda, doon pinanganak itong God Pan na ito. Kaya, sabi nga nila, pagka nandun ka, huwag kang maingay, huwag kang masyadong malikot. Bakit? Pagka nagambala na bulahaw si Pan, naku, padadalang kanya ng panic. You know, the word panic comes from there, Pan, yung God Pan. Brothers and sisters, makita niyo sana yung lugar na yun. Ang dami hong mga niches, mga groto-groto, you know? Groto-groto ng ano yun? Groto-groto ho yun ng mga Diyos-Diyosan ng mga tao noon. Dinala ni Jesus yung kanyang mga disipulo doon at doon niya tatanungin. O tingnan nyo ito nasa paligid natin, ang daming Diyos-Diyosan dito. You know? Sinasamba ng mga tao mga ito. O ngayon, sino ko para sa inyo? You know? Ang tanong ni Jesus sa kanila. Brothers and sisters, yung sagot ni Pedro, maintindihan nyo doon. Ang sabi niya, ikaw ang Kristo, ang Mesyas, ang anak ng Diyos na buhay. Itong mga Diyos-Diyosang ito, mga patay ito. You know? In fact, para makapaglakad sila, dapat bubuhatin mo sila. May mga mata sila, hindi naman makakita. May mga kamay, hindi naman maiunat. You know? Pero ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Yung tunay na Diyos. Brothers and sisters, ganun ang ibig sabihin itong mga talatang binanggit natin dito. At of course, sasabihin ni Jesus kay Pedro doon sa tagpong yung kay Mateo, chapter 16, ano po? Sasabihin ni Jesus kay Pedro, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas. Hindi laman o dugo. Ibig sabihin, hindi ordinaryong tao ang naglahad dito sa iyo, kundi ang aking amang nasa langit. Totoo naman ho talaga yun, brothers and sisters. Nung kapanahon ng yun, kaparis din naman ng ngayon, para kilalanin mo si Jesus bilang Diyos, anak ng Diyos, ay naku, hindi ko madaling bagayaan. Tayo, we say it so simply, you know, na Jesus is the Son of God. The Father, the Son, and the Holy Spirit, and the Son is Jesus Christ. We say it very, very simply. Uy, may mga kababayan ho tayo, ang dami ho nila, na hindi na nanampalataya kay Jesus bilang anak ng Diyos. You know? Tao lang si Jesus para sa kanila. Ang dami ho mga tao, hindi kumikilala talaga kay Jesus. You know? Brothers and sisters, inyo, sana ho, itong pagkakataong ito, talagang magpaalala sa atin, pahalagaan ho natin ating pananampalataya, at ipagpasalamat ho natin to sa Diyos. Tingnan nyo, yung mga Hudyo hanggang ngayon, mga Hudyo pa rin, hindi pa rin kumikilala kay Jesus. Tayo ho hindi Hudyo, pero kumikilala tayo kay Jesus.
We are the only Christian country here in Asia. We are a Catholic country. Pinagpapasalamat ho natin sa Panginoon yon. Pagka nagsimba kayo, isa hong dapat pasalamatan yun habang pinakikinggan nyo itong magandang pagbasang ito. Brothers and sisters, anong nangyari dito? Verse 30, as usual, pinagbawalan sila ni Jesus. Ipangalat itong narinig nilang ito, na talaga naman totoo, na He is the Messiah, He is the Son of God. Bakit niya pagbabawal yun? Style ho ito ni Marcos. Okay? Kasi si Jesus ang tagapagpahayag dito, talagang mayroong build up, as to who He really is. Ito ho yung pinaka-build up ho dito, mga magkakatanungan at magkakasagutan, sino nga ba si Jesus talaga? Anyway, the point is, after that, verse 31, medyo ibang tema na ho ito. Magmula ho noon, sinimulan ho ni Jesus ipahayag, ibunyag sa kanila na itong anak ng tao ho, ibig sabihin tao. Pero ho sa labi ni Jesus, ang anak ng tao ho, napagtambal niya yung dalawang aspekto noong Mesyas na magdurusa, sang-ayon ho doon sa nabasa natin kaninang third song of the servant of Yahweh, at yung maluwalhating Mesyas, sang-ayon naman ho kay Daniel chapter 7 verse 14. Sa bibig ho ni Jesus, Son of Man means the Messiah, both the suffering servant and the glorious Son of Man. Sinasabi ho dito ni Jesus na yung Mesyas na ito, siya yon, ay dapat magdusa ng napakalaki. At talagang ipagtatabuyan siya, tatakwil ng mga pinuno ng bayan. In fact, yun ang gagawin nila ng mga punong saserdote at mga puno ng bayan sa harapan ni Pilato. At ng mga eskriba din, gano'n. Hindi lang yun. At siya'y papatayin. Ngunit sa ikatlong araw, bubuhayin siyang muli. Brothers and sisters, napakahalagang papansinin natin na inihula ho ni Jesus yung sasapitin niya. Hindi niya ho gusto na yung kanyang mga alagad nasa kadiliman, hindi alam kung anong mangyayari sa kanilang Panginoon. He was so honest. That is so very, very, very beautiful about Jesus. He was so honest. Yung kartada niya ho, nandun sa lamesa, kitang-kita mo talaga, walang nakatago, nakakumpli doon sa kanyang sleeve, something. Not at all. Lahat ho, nakalahat doon. Kitang-kita mo, alam na alam mo dapat kung sino itong pinapanginoon mo. Kung kaya naman si Pedro, tignan niyo kung ano nangyari. Took him aside and began to rebuke him. Pinagalitan ni Pedro si Jesus. Kasi malamang mas matanda ito si Pedro kaysa kay Jesus eh. Tsaka hindi ho matanggap niya noon ni Pedro. Kasi ang idea siya nagsabi, ikaw ang Kristo, hindi ba? You are the Messiah. Kaya lang kay Pedro, tsaka para sa mga Hudyo, ang Mesyas ho, yung Mesyas na malulhati. Yung political leader who will lead them, to conquer their enemy, the Romans, and throw them literally into the sea. Yun ang idea ni Pedro at ng kanyang mga kapwa mga Hudyo. Kung kaya, hindi niya matanggap na, si Jesus magdurusa. Oh, come on! Ayaw niya tanggapin yung Kristo, yung Mesyas na magdurusa tulad ng sinasabi ni Jesus. Kung kaya naman, anong mangyayari? Papagalitan din siya ni Jesus. At this point, Jesus turned around and looking at his disciples, rebuked Peter. Tingnan, nakatingin siya sa mga disipulo niya, pero malamang kasi pare-pareho ng pag-iisip nila eh. Pinagalitan niya si Pedro. Get behind me, Satan! Grabe. Akala ko ba, sabi ni Jesus doon sa Ebanghelyo ni Mateo, maganda ho yan eh. Mapalad ka, Simon, anak ni Jonas. Tatay niya kasi pangalan Jonas eh. Jonas. Mapalad ka, Simon, anak ni Jonas. Pero ngayon, ano sabi sa kanya? Lumayo ka sa akin, Satanas. Grabe. Satan ho, ibig sabihin adversary, kaaway, kalaban, katunggali. Bakit? Kasi ang pag-iisip mo, hindi pag-iisip ng Diyos, kundi pag-iisip ng isang tao. Sisters, sana ho matuto tayo dito sa tinuturong ito. Kasi pwedeng kinikilala natin si Jesus bilang Mesyas, Kristo, anak ng Diyos. Pero hindi natin matanggap yung katotohanan niya. Tulad ni Pedro, tama yung sinabi niya, hindi niya lang naintindihan, at masama pa nun, hindi niya matanggap. Friends, sisters, dapat tinatanggap natin si Jesus. Hindi lang yung kanyang kaluwalhatian sa pagbabagong anyo niya, kundi yung kanyang sasapiting pagdurusa rin. At yun din ho, magaganap sa ating buhay. Importante ho na tinatanggap natin si Jesus completely, totally, universally. Yun ang ibig sabihin ng Catholic. Catholic ho, katahulos, ibig sabihin universal.
You don't choose, parang smorgasbord yung iyong pananampalataya. Ito gusto ko, ayaw ko niyan, hindi ko tatanggapin. Hindi ho pwedeng ganoon. Dapat tinatanggap natin si Jesus for better, for worse, Hindi ho ba't narinig nyo nung nakaraang linggo na sabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, kayo ba, gusto nyo rin umalis? Kasi nag-aalisan na yung iba, hindi matanggap yung turo niya Kung kaya, yun din yung sinasabi sa atin ni Jesus. Dapat tinatanggap natin si Jesus ng kompletong-kompleto tulad ng pinapangaral niya. Hindi ho tayo dapat tumulad kay Pedro diyan. Tama ang sagot niya, mali naman ang kanyang pagkaintindi. Hindi ho, dapat iniintindi ho natin tama yung tinuturo sa atin ni Jesus. Kaya ito pinapaliwanag ni Father Jun dito. Hindi ho laging madali, kung tutusin. At sa verse 34 ho, napakahalaga nung sinasabi ni Jesus dito. Ito ho yung conditions of discipleship. Tingnan niyo kung ano sabi ni Jesus sa madla at doon sa kanyang mga disipulo. Whoever wishes to come after me, sino mang nagnanais, tingnan niyo, nagnanais na sumunod sa akin, sabi niya, 3 dapat niyang gawin. Deny himself, take up his cross, follow me. Brothers and sisters, yung ibig sumunod kay Jesus, wala akong pilitan to. Pagka susunod ka kay Jesus, kung magiging disipulo ka niya, kung magiging alagad ka niya, dapat ikaw ang nagpasya noon. Hindi ka pwedeng kalad ka rin ni Jesus. No, you are free. Siguro sabihin niyo, Father, nabinyogan ako nung bata pa ako, wala pa akong kamuang-muang, paano naman akong free noon? Yes, nabinyagan ka, walang masama doon. Binigyan ka ng pagkakataon ng iyong mga magulang na talagang makasunod kay Jesus. Ngayon, kung susunod ka o hindi, depende na sa iyo yun. Depende na sa iyo yun. Yung pagiging Kristiyano mo, dapat angkinin mo. You must be able to say, I believe. Ganun ho yun. The first quality of a mature faith, I told you already, is personal. I believe. Yun nga ho Kung susunod ka kay Jesus, ikaw ang susunod kay Jesus. You must choose to follow Jesus. The point is, parang naging Kristiyano ka by chance. Now you must become a Christian by choice. The point is, 3 ho yung bagay na dapat gawin ng isang Kristiyano. Unang-una sa lahat, limutin ang kanyang sarili. Tapos ikalawa, pasanin ang kanyang krus. Ikatlo, sumunod sa akin. Brothers and sisters, in priority order ho yan. Hindi mo pwedeng pagbalik-balik rin yan. Hindi mo pwedeng pasanin yung iyong krus ng matagalan kung hindi mo pa muna itinatakwil ang sarili mo. Hindi mo kakayanin yun. Inuna ho ni Jesus yung deny your very self, kasi yun ang pinakamalaki nating problema. Hindi natin malimot-limutan ang ating sarili. Bakit hindi tayo makapagpatawad? Hindi tayo maging mapagbigay? Hindi tayo maging mapagkumbaba? Bakit? Hindi natin malimutan ang sarili natin. Brothers and sisters, tingnan nyo, pwede kang pumasok sa seminaryo, magpapari ka, o kaya pumasok sa kumbento, magmamadre ka. Iiwan mo ang lahat ng mga bagay, pero unfortunately, dala-dala mo sarili mo. Yung sarili mo na dapat mong itakwil. Notice, we're all the same here, Kung kaya nga, dapat talagang kalimutan natin ating sarili. Otherwise, we cannot follow Jesus. How do you spell sin? S-I-N? Did I hear you say? S-I-N? Yes, that's according to Noah Webster's dictionary. Pero according to Jesus, what's the spelling of sin? Sin is spelled S, capital I-N. Yung I doon, napakalaki. Pagka inisip natin, ang isang beses nagkasala tayo, makikita natin, ano ang ibig sabihin ng pagkakasala? Ang nanguna doon, ang ating sarili. Ang prayer natin doon, my will be done, yours be changed. Ganun yun. And so, pagka nakuha mo talagang kalimutan ng iyong sarili, ayan, pwede mong pasanin ang iyong krus. And please remember, yung krus na pinapapasan sa atin ni Jesus, talagang gamay na gamay natin. Talagang angkop na angkop sa atin. God is faithful. He's not gonna try you beyond your power to endure. And even in the test, He'll give you a way out. Yung 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Yun yung krus na pasan-pasan natin, ibig sabihin din nun, yung tatak ni Jesus sa ating buhay. Tayo mga Kristiyano, dapat hindi natin kinakahiya yun. And brothers and sisters, ano sabi ni Jesus? Talagang follow me. Follow me, ibig sabihin 2 bagay. Sumunod sa akin. Ibig sabihin ng sumunod sa akin, 2 bagay. Sundin at sundan. Merong utos si Jesus, dapat natin sundin. Yung turo niya, dapat natin sundin. Tapos sundan natin yung kanyang halimbawa, yung kanyang mapahalaga. Bakit? Kasi nagnanais magligtas ng buhay niyang ito, mawawalan noon. Ang nag-aalay ng kanyang buhay para sa akin, sabi ni Jesus, at para sa Ebanghelyo, ang magkakabit noon.
Ang yaman-yaman ho nitong ating mga pagbasa. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon. Father June, ano po ba ang epekto ng di pagpapatawad? Nikki, salamat sa question mo. Ano ba ang epekto sa isang tao ng hindi pagpapatawad? Ang laki-laki ng epekto nito. Pagka hindi ka mapagpatawad, huwag kang umasang patawarin ka ng Diyos. Di ba inandasal natin sa Ama namin? Ama namin, patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Alam nyo, kung may isang turo si Jesus na paulit-ulit niyang ginawa, ito yung tungkol sa pagpapatawad. Pagkatapos ng Our Father, hindi pa siya halos tapos doon. Sabi niya, kaya naman, kung hindi kayo nagpapatawad sa isa, hindi kayo rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. You remember yung parable na binanggit ni Jesus? Yung ang laki-laki ng utang ng isang alipin, humingi ng tawad sa kanyang Panginoon, pinatawad naman lahat. Tapos paglabas niya, naku, kinaladkad niya yung kanyang kapwa alipin na kakatiting ang utang sa kanya. Kaya naman, talagang pinarusahan siya ng kanyang amo. At sabi pa nga doon, kaya naman, pag hindi kayo nagpapatawad sa isa, ganoon din naman hindi kayo tatatawarin ng inyong ama. Yun ang magiging epekto ng hindi pagpapatawad. And of course, can you imagine kung hindi ka patawarin ng Diyos? Ang bigat-bigat ng damdamin mo. Talaga, really, maybe no one sees that. Pero ikaw mismo, mararamdaman mo yun. Kung hindi mo nararamdaman, makikita mo may nangyayari sa buhay mo. At the end, it was too late na marirealize mo, kaya pala nangyari yun, kasi hindi ka marunong magpatawad. Pero, pagka inisip-isip mo, no, ikaw ba, pagka nagkakamali ka ba? Pagka nagkamali ka, anong gusto mong gawin sa'yo? Patawarin ka, di ba? Okay, gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. You know? Yun ang gininto ang utos ni Jesus. Father June, ano po bang nagpapahina ng faith? Glenn, ang tanong mo ay napakaganda. Ang sinasabi ano po ba mga gawain nagpapahina ng faith, ng pananampalataya? Yung isang bagay na talaga nagpapahina ng pananampalataya ay pagka hindi mo sinasabuhay ang pananampalataya mo. Okay? Unang-una yun. You may know a lot of things about your faith, pero pagka hindi mo sinasabuhay yun, baliwala. Kunyari, alam mo na pagka nagdarasal ka, nagipag-unayan ka sa Diyos, magtatamo ka ng biyaya pagka ganoon, talagang papalapit ka sa Kanya, hindi mo naman ginagawa, hindi ka naman nagdarasal. Hindi talaga mawawala yung pananampalataya mo yun pagka nagkataon. Alam mo, for example, na si Jesus nandun sa Blessed Sacrament, na ikaw dadaan-daan ka lang sa simbahan, hindi ka man lang pumapasok. You know? Alam mo, si Jesus, yung pagpapala niya, abot-abot yung pagka pinagdiriwang yung Santa Misa, yung Eucharistia, ganyan, hindi ka naman nakikiisa. You know? Ano ibubunga ng pananampalataya? Manghihina yung pananampalataya. Just like, you can know all the strokes in swimming, pero kung hindi ka magsiswimming, walang mangyayari sa strokes na yun. Pagka nagkataon, nasa bangka ka, tumabi yung bangka, baka malunod ka pa in spite of your knowledge, of all the strokes. Kung kaya, importante, isabuhay natin yung pananampalataya natin. That's the first thing. Upang hindi manghina yung pananampalataya natin. And of course, another thing, palakasin mo yung pananampalataya mo. That's the antidote, para hindi manghina, palakasin mo. Paano palalakasin? For example, sa magitan ng, hindi lang pagsasabuhay ng pananampalataya, for example, pakikinig sa salita ng Diyos, pagbabasa nito. For example, yung ginagawa mo sa panunood, pakikinig sa Word Made Flesh. For example, isang bagay yun ang papalakas ng pananampalataya mo. And first, sharing it with your friends. For example, talagang makikita mo, hindi mo magagawa yun kung mahihina ang pananampalataya mo, Pero by dint of sharing your faith, praying with them, etc., joining groups, for example, communities, talagang lalakas yung pananampalataya mo, imbis na manghihina. Father June, bakit kailangan pa maghirap ng tao kung pwede namang ibigay ng Diyos lahat? Mark, maganda yung tanong mo. Bakit kailangan pa magdusa, maghirap ang isang tao kung kaya namang ibigay ng Diyos ang lahat? Ganda, no? Mark, importanteng maintindihan natin, sinasanay tayo, ng Diyos. Sa buhay na ito, for example,
ang tatay mo, ang nanay mo, napakalupit pagka binigay sa iyo ang lahat. You know? Hindi ka na kailangan maghirap, hindi ka na kailangan magbanat ng buto, hindi ka na kailangan magsikap. Wala mangyayari sa buhay mo. Paano kung mawala yung mga bagay na iyon? Kasi pwede mawala yung mga bagay na iyon. You know, yung mga yaman, nasusunog yan nananakaw yan You know? Buti na lang, you are not what you have. You know? You are what you are, what your values are, you know. Kung ano nangyayari sa iyong pagkatao, yun. Walang magnanakaw noon. Walang magnanakaw noon. You know. Kung kaya, importante na talagang dumadaan tayo sa mga pagsubok. Kasi, gano'n naman yun Hindi mo malalaman kung ano kaya mo pag hindi sinusubok, di ba? Kung wala examinations, how will you know? How will the teacher know? How will everybody know na karapat dapat kang umasenso? Nothing. You cannot. You cannot prove it. You cannot just say, I know that. You prove it. You know? Yun nga ganun, napapakita mo yung kakayahan mo pagka talagang mayroong paghihirap. And ang malas-malas ng tao na hindi na kailangang magtrabaho. You know? Kasi hindi niya matutuklasan kung anong kanyang kakayahan. Kung kaya ang Diyos ganun, hindi siya konsentidor ng tamad. At by the way, yung mga paghihirap na binibigay sa atin ng Diyos, sabi nga ng San Pablo, tapat ang Diyos, di niya tayo pahintulutan subukin ng higit sa ating mga kayanan. Sa kabila ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng tulong para makaraos ng malulahati. At pagka nakaraos tayo sa mga paghihirap na ngayon, mas mabuti tayong mga tao. When we come out of trials and tribulations, we become better persons. Mas nakauunawa ng iba, mas malakas ang kalooban, talagang may tutulong sa ibang ganyan. Kasi dumaan tayo doon sa mga pagsubok na yan. Congratulations! We joined the Archdiocese of Manila in thanking God for Bishop Broderick S. Pabilio, D.D., Auxiliary Bishop of Manila. Po ang mga pagbasang narinig natin sa ika-24 na linggong ito sa karaniwang panahon ay talaga nagpaalala sa atin napakarami hong mga katuruan. Napakahalaga mga katuruan. Yun hong Mesyas na magdurusa na tinukoy nung ikatlong awit ng lingkod ni Yahweh, the third servant song kay Propeta Isaías. Yun hong Mesyas na yon, sangayon sa pagsalarawan niya, talagang magdurusa, talagang pahihirapan, pero buong loob ho. You know? Bakit alam niya, hindi siya pababayaan ng kanyang Panginoon. Hindi siya mapapahiya. Kasi ipagtatanggol at talagang kakalingain siya ng kanyang Panginoon. Magkakatotoo yung kay Jesus pagdating ng panahon. Hindi niya ho aalintanin yung mga pagdurusan sasapitin niya kasi alam niya hindi siya mabubulok, bubuhayin siya. Yun ho inihula niya sa pagbasa ng ebanghelyong narinig natin, di ba? Pero dito ho sa ikalawang pagbasa muna natin, narinig ho natin sa Santiago, pinagdiriin-diinan niya na ang pananampalataya para maging totoo, talagang mabisa, dapat may gawa. You know? Yung pananampalataya natin kay Jesus na bilang Kristo, anak ng Diyos, dapat talagang patutuhanan natin yun sa pamagitan ng mga gawa ng kabutihang gagawin natin sa ngalan niya at dahil sa kanya. Maglilingkod tayo sa ating kapwa, gagawa tayo ng kabutihan, mamumuhay tayo ng marapat, ng matuwid dahil kay Jesus. You know? Sa mga ganung paraan, talaga napapatunayan, nanampalataya tayong tunay sa kanya. Huwag kong pag-away-awayin si San Pablo at Santiago. Yung mga tao kong gumagawa ng pag-tutunggaling yun kay San Pablo at kay San Santiago, hindi ho marunong magbasa ng Biblia. Hindi ho sinasaalang-alang ang konteksto. They are not at loggerheads. They are talking about different things, but they agree with each other. The point is, itong ebanghelyo na narinig natin, ang yaman-yaman ho, sino nga ba si Jesus para sa atin? Importante ho yun. Ito ho'y isang tanong ni Jesus na umaalingaw-ngaw sa ating buhay sa tuwi-tuwi na, sino nga ba ako para sa iyo? Pagka natutugso kang magkasala, isipin mo, sino nga ba si Jesus para sa iyo? Pagka meron kang pinoproblema, meron kang dinadalang hirap, tanong mo sa sarili mo, sino nga ba si Jesus para sa iyo? Hindi kanya kayang tulungan at iligtas sa pagkakataong ito sa iyong dinaranas ngayon. Sino ba yung Jesus na yan? Pagka hindi niya kaya yun.
Brothers and sisters, hindi yun ang Kristo ang ating sinasampalatayan. Si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, makapangyarihan, ating tagapagligtas, ating Panginoon. Ganun, no? Tapos talagang isasaalang-alang natin yung sinabi ni Jesus. Kung ibig natin talaga maging sumusunod sa Kanya, abay, 3 bagay ang dapat natin sa alang-alang. Limutin natin ating sarili, laki yung bagay nun. Hindi madali yun. Pero yun ang una natin dapat gawin. Tapos talagang pasanin natin ang ating krus. Yung tanda ng yung tatak ng ating pagiging Kristiyano. For example, di natin kakahiya yun. Talagang ibabahagi natin yun sa iba. Tapos hindi lang yun. Yung mga paghihirap na dinaranas natin, huwag tayong masira ng loob. Alam ng Diyos kung ano yung pagsubok na pinadadala sa atin, kayang-kaya natin yung batahin sa tulong niya. Tapos susunod tayo sa Kanya. Ibig sabihin nun, talagang susundan natin siya, susundin natin siya. At brothers and sisters, talaga namang tandaan natin na yung nagnanais talagang maging tapat sa Panginoon kahit na mahirapan sa buhay na ito, magkakamit ng buhay sa piling ng Diyos. Pero yung pagka nagnanais ka lang mabuhay dito sa mundong ito na masagana ng, ewan ko, marangya and what not, nako, baka hindi ka makarating sa kabila. Ganun ho yun eh. Nagpapasalamat ho tayo sa Panginoon. Talagang gawin natin ngayon panalangin itong ating natutunang ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat ho marami sa mga pagpapaaral ang ginawa niyo sa amin sa pamamagitan ng inyong banal na salita. Salamat ho sa programang itong binibigay niyo sa amin, Word Made Flesh, para maging daan ng kaalaman ng inyong salita, ng inyong kalooban, at tuloy makatulong sa amin mas makilala kayo. Sa pamamagitan ng pagkilala namin kay Jesus, Aba, pinupuri namin kayo, pinagsasalamatan. Sana po'y pagpalain nyo, tinataas namin sa inyong lahat ng nagsipanood ng aming programa ngayon. Lahat po yung mga dinadalang hirap, yung mga pagsubok na dinaraanan ngayon, may mga pagdurusa at mga paghihinagpis at mga pinapasang dusa. Sana po'y dampian nyo sila ng inyong awa, ng inyong pagmamahal. At lahat ng tumutulong sa amin, pagpalain nyo rin at ang mga nagnanais. Kasama po ng aming nampirang ginagawa natin panalangin ito, alang-alang kay Kristong aming malulating Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong masaganang ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po, dito nagtatapos ang ating programang Word Made Flesh. Sana po naging pagpapala ito sa inyo. At kung ganoon, sana tulungan nyo kaming maitaguyod ito. At paalam nyo po sa amin itong nagiging resulta sa inyong buhay ng ating programa para po sa ikaluluhati ng Diyos, para sa mga tumutulong sa pagsasabuhay nito. Kailangan rin malaman na talaga nakakatulong ito sa inyo. Shalom po sa inyo lahat. Shalom. If you had been blessed by this program, please know that God needs your financial help to continue Word Made Flesh TV show in its mission of touching more lives. For your donations, please contact the following numbers. Father June Lingard, SDB at 823-9263 or 823-9220 or 0917-833-0863. Or Miss Nitz Castro at 527-3952 or 0917-629-1851. Or make your deposits to Word Made Flesh Foundation Incorporated, BPI account number Philippine Pesos 0011165362 or our dollar account 0014151206. I'd like to thank you on behalf of Word Made Flesh Foundation. Shalom. This program is brought to you by God, the Word Made Flesh. Indeed, God is our sponsor.